Ang makasaysayang Maribok. Ang Maribok ay matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Bohol. Ang bayang ito ay maaaring pinangalanan matapos ang puno ng aguho. Ang simbahan ng Maribok. Ito ay ang simbahan ng Santa Cruz, Paris o kilala rin bilang simbahan ng Maribok. Ito ay isang magandang iglesia mula sa panahon ng Kastila na inilaan para sa banal na krus. Ito ay nagpapakita ng mga kahanga-hangang detalye sa arkitektura at masalimuot ng mga disenyo. Sa loob, magkakakita ka ng tahimik na atmosfera at mga relihiyosong kasangkapan na nagpapakita ng matibay na pananampalataya ng bayan. Tinatag ng mga paring Hisweta bilang misyon at parokya sa patronato ng Santa Cruz noong 1767. Inilipat sa mga paring Recoletos naman noong 1768. Inumpisahang ipatayo ni Padre Manuel Plaza ang kasalukuyang simbahan na yari sa Corrales at Bato noong 1852. Natapos sa pamumuno ni Padre Fernando Rubio Lucas Martinez noong 1872 at ang kumbento at kampanaryo ng May Orasan noong 1877 hanggang 1898. Isinagawa ni Rey Francia ang mga pintadong obra sa loob ng simbahan noong taong 1930. Ipinaayos ng Comité de Obras ang mga retablo noong 1934 at nailigtas ng sunugin ang bayan ng Maribok noong ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942 hanggang 1945. Itinalaga bilang Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer noong 2005, halimbawa ng arkitekturang kolonyal noong panahon ng mga Espanyol. Ang karaang tungguan. Ang karaang duguan ay may makulay na kasaysayan sa Maribok, Bohol. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng komunidad. Nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng karagatan. Noong sinaunang panahon, ginagamit ang Maribok Port para sa kalakalan at pangangalakal. Ito ay naging sentro ng aktibidad sa komersyo kung saan ang mga kalakal mula sa Maribok Port ay iniluluwas at inaangkat. Ang port ay naglarawan ng pangunahing yugto na kasaysayan ng Maribok, kabilang ang kanilang pangunahing pamumuhay at ekonomiya. Sa mga huling dekada, ang Maribok Port ay dumaan sa mga pagbabago at pagunlad. Ang lokal na pamahalaan ay naglaan ng mga proyekto upang mapabuti ang infrastruktura ng port, na nagdulot ng mas mabilis at mas maayos na pag-aangkat at pagpapadala ng kalakal. Sa kasalukuyan, ang Maribok Port ay patuloy na naglilingkod bilang mahalagang bahagi ng pangangalakal at ekonomiya ng Maribok. Ito ay isang patunay sa pag-unlad at pagbabago ng komunidad sa Bohol, naway patuloy na magtagumpay at magkaroon ng makulay na hinaharap ang Maribok Port sa mga taong darating. Ang ilog ng Abatan. Abatan River. Ang Abatan River sa Maribok ay may makulay na kasaysayan. Isa itong mahalagang bahagi ng buhay at kultura ng komunidad sa Maribok, Bohol. Noong sinaunang panahon, ginagamit ng mga tao sa Maribok ang Abatan River bilang pangunahing daan para sa transportasyon at pangangalakal. Ito ay nagbigay daan sa kanila na magkaroon ng mga koneksyon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ilog. Ang Abatan River ay naglarawan ng kanilang pangunahing pamumuhay at kabuhayan. Firefly watching. Ang pagmamasid ng mga alitaptap sa Abatan River, Bohol ay isang natatangi at kahanga-hangang karanasan na nagbibigay daan sa mga bisita na masaksihan ang kahanga-hangang pagmumula ng mga alitaptap sa gabi. Ang kasaysayan ng pagmamasid ng mga alitaptap sa Abatan River ay medyo bago, na nauugma sa mga unang 2,000 nang simulan ang mga pagsisikap sa lokal na pangangalaga. Kinilala ng mga lokal na komunidad ang kahalagahan ng pangangalagaan ang likas na kagandahan na ito. Punta Cruz Watchtower. Punta
Punta Cruz Watchtower. Castillo de San Vicente Ferrer in this Punta Cruz na may pamagat at puno ng banal na krus mula sa pananakop ng mga Kastila hanggang ngayon, ay inuukit sa bayang ito ng Maribojoc kasama ang pagmamahal na banal na Via Crucis noong taong 1776. Matatagpuan sa kanlurang dulo ng Maribojoc ang tanyag na pangalang Barangay Punta Cruz. Ito ay nagmula sa salitang punta na nangangahulugang puo. At ang salitang Punta Cruz ay binuo mula sa krus na itinanim sa nasabing lugar upang takutin ang mga muro na mananakop. Ang orihinal at napaglisa ng pangalan ng puok ay Ginlay, kung saan matatagpuan ang isang bukal na naglilingkod bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga taga-roon. Itinayo ito noong 1776 at ito ang tanging perpektong isosceles triangle na tore, ang tanging istruktura na may ganitong anyo sa bansa. Ito ay inihandog kay San Vicente Ferrer. Ang Punta Cruz Watchtower sa baybayin ng munisipalidad ng Maribojoc ay naglingkod bilang bantay para sa paparating ng mga pirata. Ito ay bahagi ng mas malawak na sistema ng depensa na itinayo sa buong baybayin ng Visayas